Miss Ina, pakitago na lamang po ako sa pangalang Ana. Ang lalaki sa kwento ko ay si Ian. Magkapatid po kami. Kambal. Kambal na lumaki sa isang bahay na puno ng mga kwento at halakhak. Simula pagkabata, hindi na kami naghiwalay. Magkaiba man kami ng ugali. Siya kasi ay tahimik at seryoso. Samantalang ako naman ay masayahin at maloko. Pero hindi namin kayang mabuhay nang wala ang isa't isa. Lagi kaming magkasama sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa mga laro, sa mga aralin, at sa aming mga pangarap. Pero isang araw, habang kami ay nagdadalaga at nagbibinata na, nagsimula kaming makaramdam ng kakaibang init na hindi namin maipaliwanag. Wala kaming lihim sa isa't isa ni Ian, Miss Ina. Ngunit sa pagkakataong iyon, may nararamdaman akong hindi ko kayang sabihin sa kanya. Nagbago ang lahat sa isang gabi. Habang kami ay nag-aaral sa aming kwarto, dumaan siya sa harapan ko at naamoy ko ang kanyang pabango. Ito rin ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang mahinang tinig ni Ian, ang mga mata niyang malalim at madilim, at ang pagkakahawak niya sa aking braso ay tila nagbukas ng damdaming matagal ko nang iniiwasan. Ang nararamdaman ko ay hindi na pagmamahal bilang isang kapatid. Ana, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Ian na halatang naguguluhan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, Miss Ina. Ang takot na makasakit ito sa kanya o baka siya rin ay may nararamdaman na hindi dapat. Pero hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Iyan, ang tanging nasabi ko, pwede ba tayong mag-usap tungkol rito? Nagkatinginan kami at sa isang iglap, nagbago ang lahat. Lumingon siya sa akin at dahan-dahang nagsalita. Ana, kung ano man ang nararamdaman mo, nararamdaman ko rin yan. Para bang huminto ang mundo ko, Miss Ina. Ang puso kong dati tahimik ay biglang nagising, sumabog at nagkaroon ng panibagong direksyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa amin, pero ang tanging sigurado ako ay hindi na namin kayang pigilan ang nararamdaman namin. Ang problema nga lang, magkadugo kami, magkapatid kami. Iyan, hindi to tama. Sabi ko, ang boses ko'y puno ng lungkot. Kasalanan to, hindi natin pwedeng ituloy to. Pero hindi nagpatalo si Ian. Kung hindi to tama, bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ba tayo ang pinakamalapit sa isa't isa? Bakit hindi natin subukang sundin ang damdamin natin? Ang bawat salita ni Ian ay ulit-ulit sa isip ko. Mabigat at masakit. Gusto ko siyang yakapin at gusto ko siyang makapiling. Pero alam kong mali to. Ang mahalin siya bilang kapatid dahil yun nga ang totoo. Minsan, naisip ko na hindi natin kayang kontrolin ang puso natin. Kahit pa ang matagal na naming buhay bilang magkapatid ay hindi naging hadlang sa damdamin naming dalawa. Ngunit sa likod ng init ng pagmamahal, may takot na nagpapabigat sa aming mga puso. Lumipas ang isang linggo, sa tuwing magtatama ang aming mga mata ni Ian, ay may palaging pagsisisi. Kailangan ko bang ipaglaban itong nararamdaman ko? O kailangan kong tumahimik at isuko ang isang bagay na hindi dapat? Hanggang sa isang araw, kumalat ang isang lihim sa aming pamilya. Si nanay, si tatay, pati ang mga kamag-anak namin. Lahat sila ay tila may alam. Wala mang nagsasalita, pero ang mga tingin nila ay may mga tanong na walang kasagutan.
Isang hapon, habang nag-uusap kami ni Ian sa tabi ng ilog, nadaanan kami ni Mama. Hindi namin namalayan na nandoon siya. Nakita niya kaming magkahawak kamay at ang tingin niya ay parang apoy na sumiklab sa aming mga mata. Anong ibig sabihin nito mga anak? Tanong ni Mama. Ang tinig niya'y puno ng galit at kalungkutan. Hindi ko na kayang magsinungaling. Ma, si Ian po, tsaka ako, may nararamdaman ho kami para sa isa't isa. Bumagsak ang mga luha ni Mama. Si Ian, na tila walang masabi ng mga oras na yon, ay napayuko na lamang. Hindi ko alam kung paano kami muling magsisimula. Sa mata ng pamilya namin, kaming naging salarin. Sa mata ng mundo, kami ay salungat sa tadhana. Dumaan ang mga araw ng pagtanggi, Miss Ina. Kami ni Ian ay unti-unting lumayo sa isa't isa. Hindi namin kayang magpatuloy ng may takot. At higit sa lahat, hindi namin kayang ituloy ang pagmamahalan kung ito'y puno ng sakit. Nagdesisyon kaming maghiwalay. Tumahimik. Hindi ko siya pinili dahil alam kong hindi kami kayang tanggapin ng mundo. Ang pagmamahal na nagsimula sa lihim ay nauwi sa sakit at pagbitiw sa aming mga pangarap. Si Ian, ang lalaking naging buhay ko, hindi ko na kayang abutin. At ako, na minahal siya sa kabila ng lahat, ay natutong magpatawad sa aking sarili. Makalipas ang ilang linggo mula nang magkalayo kami, hindi ko pa rin matanggap na natapos na ang lahat. Sa bawat sulok ng bahay, naroon din ang kanyang presensya. Sa mga gabi, naririnig ko pa rin ang tinig niya. Ang tawag niya sa akin na parang musika sa aking mga tenga. Pero alam kong hindi na kami pwedeng magsama. Bawal kami sa mata ng tao at sa puso ng aming pamilya. Isang araw, nagdesisyon akong magsimulang muli. Hindi ko na kayang ikulong ang sarili ko sa nakaraan. Nais kong maghilom. Subukang magpatuloy, ngunit kahit sa gitna ng mga plano ko, nararamdaman ko pa rin ang muling pagtibok ng puso ko. Isang alon ng sakit at pagnanasa na ayaw lumisan. Hindi ko na yata kaya, Miss Ina. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang maramdaman. Gusto ko siyang makausap. Pumunta ako sa lugar kung saan kami madalas magtago noon. Isang lumang parke na malapit sa bahay. Kung saan kami unang nagsimulang maglihim. Binanggit ko kay Ian ang mga takot ko. Ngunit hindi ko rin siya kayang layuan. Dumating ako ron at nakita ko siya. Nakaupo ito sa bench. Ang mga mata ay puno ng pag-alala at pananabik. Nagkatinginan lamang kami. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot. Ana, tawag nito. Tila nag-aalalang baka hindi na ako muling bumalik. Gusto ko lang makita ka. Sabi ko, ang boses ko'y puno ng pangungulila. Wala nang ibang dahilan. Ngunit si Ian, hindi na nakapaghintay. Lumapit ito at hinawakan ang aking mga kamay. Ana, huwag mong gawing mas mahirap. Hindi ko kayang makita kang malungkot. Ilang sandali ang lumipas bago ko nasabi. Hindi ko na kayang itago to, Ian. Hindi ko kayang magpanggap. Hindi ko kayang maging masaya nang wala ka. Napayuko si Ian. Ako rin, Ana. Pero paano? Paano tayo magsisimula ulit? Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, lungkot, at mga pangarap na tila imposibleng makamtan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga salitang yon ay tila liwanag sa pusong pagod na sa kadiliman. Nagpa siya kaming mag-usap.
May mga bagay na hindi namin kayang baguhin, pero ang damdamin namin ay hindi rin namin kayang talikuran. At nang gabing yon ay may nangyari sa amin ng kakambal ko. Hindi lamang ito basta kathang isip namin. Isang mainit na gabi ang aming pinagsaluhan, Miss Ina. Ang bawat halik niya ay pumawi sa anumang problemang kinaharap namin. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Ian sa bahay. Hindi para sa sarili niya, kundi para sabihin sa akin na may mga bagay na kailangan tanggapin. Ang mga magulang namin, ang pamilya namin, at ang mundo ay may kanya-kanyang inaasahan. Ngunit si Ian na tila isinumpa ng tadhana ang nagsabing, "Ana, kahit hindi tayo pwedeng magsama, ikaw pa rin ang pinakamahalaga para sa akin." Hindi ko na napigilan ang luha ko, Miss Ina. Wala na kaming magagawa kundi tanggapin na ang aming pagmamahal ay mananatiling isang lihim. Lumipas ang mga buwan, sinubukan naming magpatuloy sa buhay. Ngunit bawat pagkikita ay paalaala sa amin ng kalungkutan. Hindi kami pwedeng magsama kahit alam naming hindi kayang maghiwalay ng aming mga puso. Isang araw, habang naglalakad kami sa parke, humarap si Ian sa akin at sinabing, "Ana, hindi ko na kayang itago to. Hindi ko na kayang magpanggap sa mundo." Nag-aalala ako pero tinanong ko siya, "Anong ibig mong sabihin?" "Pipiliin ko na ang sarili ko, ang damdamin ko. Kung hindi man tayo tanggap ng mundo, hindi kita pababayaan, hindi kita itatakwil." Napangiti ako, ngunit dama ko ang lalim ng kalungkutan sa kanyang mga mata. "Pero Ian, paano ang pamilya natin? Hindi ba tayo mapapahamak?" "Masakit, pero mas masakit ang magpanggap. Kung hindi man to tama sa paningin ng iba, ang mahalaga ana tayo, yung puso natin." Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin. Hindi ko alam kung magiging magaan pa ang bukas. Pero sigurado ako, ang pagmamahal namin ay hindi kayang wasakin ng batas, kahit ng mundo. Nasa isang madilim na kanto ako ng parke. Ang puso ko ay puno ng pagkalito. Nandun si Ian. Nakatayo siya sa harapan ko. Ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa at pangako. Ngunit sa kabila ng lahat, may nararamdaman pa rin akong kabiguan. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa aming sitwasyon. "Ana," tawag nito. Ang tinig ay puno ng sakit at pagnanais. "Hindi ko kayang magsinungaling. Hindi ko kayang maging masaya kung mundo natin ay ganito." Ngunit sa kabila ng lahat ng hindi pagkakaunawaan, nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal niya. Sa kanto ng parke, nakatayo kaming dalawa. Ako at si Ian, ang kapatid kong minahal ko ng higit pa sa dapat. Tahimik lang kami, malamig ang simoy ng hangin, pero mas malamig ang katahimikan naming dalawa. Tila ba ang oras ay huminto at kami naiwang magkasama sa isang sandaling walang kasiguraduhan. "Ana," mahinang bulong ni Ian. "Kahit kailan, hindi kita kakalimutan. Sa bawat hakbang na lalakaran ko, dadalhin kita." Pilit kong pinigil ang luha ko. "Ian, ikaw ang pinili ng puso ko, pero hindi ng kapalaran natin." Tumingin lang siya sa akin. Puno ng pangungulila ang kanyang mga mata. "Bakit natin kailangan magsinungaling sa mundo, Ana? Bakit kailangan pagmamahal natin ang siyang itatanggi natin?" At doon ko na siya huling nakita. Dahan-dahan na itong lumayo. Habang ako'y nanatiling nakatayo, hawak-hawak ang dibdib kong tila pinipilas ng bawat hakbang niyang papalayo. Hindi ko na rin siya tinawag Miss Ina. Hindi ko na siya hinabol. Sapagkat alam kong sa mundong ito, hindi sapat ang pagmamahal kung ang kapalit ay pagwasak ng lahat. Mula noon, araw-araw ko siyang naiisip.
Sa bawat umagang wala siya, para bang may kulang. Sa bawat gabi, sinisilip ko pa rin ang mga bituin. Dahil sabi niya, kahit na malayo kami, pareho raw naming tinitingala ang langit. At tuwing umuulan, naririnig ko ang tinig niya sa hangin. Ana, kung may ibang buhay tayo, doon tayo magiging malaya. Hindi namin pinili kung sino kami o kung ano man ang relasyon namin. Pero pinili naming tumigil dahil kahit na mahal namin ang isa't isa, mas pinili naming huwag maging dahilan ng pagkasira ng aming pamilya. At ngayon, ako ay nabubuhay sa mga alaala ng isang pag-ibig na bawal, lihim, at itinatago sa anino ng gabi. Isang pag-ibig na totoo, ngunit kailangang limutin. Pero sa puso ko, si Ian pa rin ang huling lalaking minahal ko ng buong buo. Ito lamang ang aking kwento, Miss Ina. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking liham. Lubos na gumagalang, Ana.